Maputi, matangkad, mahaba ang buhok, sexy at artistahin. Ganito mailalarawan ni Rina ang kanyang kaibigan na si Jezabel. Noon pa man, gandang-ganda na siya sa kanyang best friend. Kahit nasa high school pa lamang sila, marami na kasing nahuhumaling kay Jezabel. Hindi matatawaran ang ganda nito. Hindi rin naman kasi nakapagtataka dahil magaganda at gwapo rin naman ang kanyang mga kamag-anak. Kaya naman, palaging ginagawang standard ni Rina ang kagandahan ng kaibigan. Tuwing mag-aayos siya, sinisigurado niyang mas maganda siya kay Jezabel. Kahit alam naman niya sa kanyang sarili na malabong mangyari yon. Hindi naman pangit si Rina. Sadyang hindi lang talaga siya pansinin. Tipong nabibilang lang siya sa average beauty ng isang babae na kung hindi sasamahan ng konting landi ay hindi ito mapapansin ng kalalakihan. My God, Rina! Ang ganda mo ngayon! Umirap si Rina bilang pabirong tugon. Ngayon lang? Ano ka ba naman? Syempre palagi. Ang ibig ko lang naman sabihin, mas maganda ka ngayon kumpara sa mga nakaraang araw. Wait, anong sikreto mo? Sikreto nga eh. Tapos sasabihin ko sa'yo? In fairness, ang galing mo sumagot ah. Yan ba natututunan mo kay Anthony? Si Anthony, ang lalaking kailan lang nakilala ni Rina. Sa ibang eskwelahan yun nag-aaral. At kahit isang buwan ang nakakasama ni Rina yon, masasabi niyang hindi pa talaga niya kilala ang binata. Tanging ang pangalan lang nito ang alam niya at ang ilang mga hilig ng lalaki. Ha? Hindi naman ako tinuturuan ni Anthony ng kung ano-ano. Ano palang tinuturo niya sa'yo? Magmahal? Yee! Sinundot-sundot pa ni Jezabel ang tagiliran. Nasagi tuloy nito ang kapwa-estudyante sa hallway. Ito kasi, para kang timang. Tigilan mo nga! Nang makalabas sila ng kanilang paaralan, ay nagpaalam si Jezabel. Nauna na siyang sumakay sa jeep habang si Rina naman ay nasa gilid pa ng gate. Naghihintay kay Anthony dahil may usapan silang dalawa. Maya-maya lang, natanaw na rin niya si Anthony. Malapad ang ngiti ng binata. Unang tingin pa lang ni Rina ay alam agad niyang nasa good mood ang kanyang manliligaw. Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi naman. Kalalabas ko lang din. Nasaan si Jezabel? Hindi ba kayo magkasama? Ano ba naman yan? Ako yung nandito oh. Naghahanap pa ng iba? Kalma lang. Naninibago lang ako. Kasi ilang araw kayong hindi nagsasabay umuwi. Hindi ba halata? Nauuna nga siyang umuuwi para may oras tayo sa isa't isa. Si Jezabel pa lang hinahanap mo. Di siya na lang isabay mo bukas. Uy, ito naman. Masyadong mainit ang ulo. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin. At may pupuntahan tayong kainan. Saan naman yan? Basta, sumama ka na lang. Para naman lumamig ang ulo mo. Oo, no touch. Sabay nang naglakad ang dalawa. Naging maayos naman ang oras para kay Rina at Anthony. Yun nga lang, ayaw pa rin ni Anthony nang magsabi ng mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Dahil doon, napaisip si Rina kung sino ba talaga si Anthony. Isa sa mga dahilan para patuloy niya pa ring hayaang manligaw ang binata. Habang naglalakad papasok sa kanilang barangay, nakita niya sa gilid ng tindahan ang kababata niyang si Romeo. Hawak-hawak pa ng binata ang bote ng soft drinks habang humunguya ng tinapay. Uy, Rina! Ginagabi ka! Huminto ang dalaga at umupo rin sa tapat ng lalaki. Bakit ba lagi ka nandito? Hindi maganda, mukhang tambay ka lang. Grabe naman. Nagpapahinga lang. Alam mo naman, nakakapagod ang trabaho sa construction. Teka, huwag kang pagabi, Rina. Alam mo naman ang lugar natin. Hindi ito tulad ng Maynila. Maraming ilaw. Probinsya style ang lugar dito. Baka nakakalimutan mo lang naman. Kung makaano ka naman, parang hindi ako rito lumaki ah. Nagpapaalala lang. Alam mo naman, yung panahon ngayon,
Maraming masasamang loob. Tsaka Tumaas ang kilay ng babae. Tsaka lumingon-lingon ang binata sa paligid. Wala nang dumadaan sa parting yon ng kanilang barangay. Tsaka, may mga aswang. Bumuga ng hangin ng babae. Walang ganang tumayo. Ay, ayun ka na naman. Bahala ka nga. Uy, sandali lang. Totoo naman talaga ang mga aswang eh. Di ba, Manang? Uy, sandali! Nauna nang maglakad si Rina. Wala na siyang lakas para makinig pa sa mga kwentong aswang ni Romeo. Dati pa naman kasi ay hilig na ng binata ang mga kakaibang kwento, kagaya nga ng mga aswang. Kaya maraming pagkakataon talaga na ayaw ni Rina na makausap yon. Isa rin yun sa dahilan kung bakit kahit kailan ay hindi niya nagustuhan si Romeo. Nagluto na ng hapunan ng kanyang ina sa bakuran nang makarating siya sa kanilang bahay. Agad naman siyang lumapit at nagmano. Simple lang ang buhay nila, hindi mayaman at hindi rin mahirap. 2 palapag ang kanilang bahay. Katulad ng ibang bahay sa kanilang barangay, sementado na rin ang sa kanila. Oh, anak! Abay, ginabi ka yata. Mag-aalas 8 na. Hindi ba'y alas 6 lang ang uwian ninyo? Pasensya na, inay. May inasikaso lang saglit sa school. Sus, inasikaso daw. Baka kako, may kadate ang anak mong yan. Napasalubong ang kilay ng ginang na si Rosa. Ay, ano ka ba? 16 pa lang yung anak natin kung ano-anong sinasabi mo. Kita mong nakatuon lang sa pag-aaral ang anak natin eh. Naku naman, nagbibiro lang naman ako. Akin na nga yung bag mo, anak. Maupo ka muna riyan at may sasabihin sa iyo ang mama mo. Umupo ang dalaga sa upuan na yari sa pinutok na kawayan ng puno. Ma, ano ba yung sasabihin niyo raw sa akin? Naaalala mo ba yung anak ni Maring Norma? Yun sa kabilang street lang. Anak ni Aling Norma? Yung buntis na nakipagtanan sa lalaki? Ay, oo, yun nga. Alam mo, 2 araw silang nawala. Tapos natagpuan sila sa gubat. Abay, patay na. Eh, ano naman pong kunik ko dyan, ma? Wala naman akong kinalaman dyan eh. Makinig ka muna kasi. Alam mo ba kung sinong pumatay sa kanila? Sino naman? Sabi ng karamihan, aswang! Napaayos ng upo ang dalaga at nagsalubong ang kilay nito. Naiirita na siya agad na marinig pa lang ang sinabi ng kanyang ina. Aswang? Seryoso ka, ma? Ay, mukha ba ako nagbibiro? Abay, totoo nga ang sinasabi ko. Wakwak ang tiyan ng babae. Puro kalmot naman yung asawang lalaki. Abay, sinasabi ko sa'yo kasi. May usap-usapan na may mga aswang mula sa kabilang probinsya na napadpad dito. Baka mabiktima ka kung uuwi ka lagi ng alanganin. Alam niyo, ma, pareho kayo ni Romeo. Aswang ng aswang. Ay, totoo naman talaga ang aswang. Papasok na po ako, ma. Papahinga po muna ako habang hindi pa tayo nakain. Ay, tingnan mo itong batang ito, oh. Ang tigas ng ulo. Bahala ka kapag nakaharap mo ang mga aswang, ha? Napapailing na lamang si Aling Rosa. Pumasok na rin sa loob ng bahay ang dalaga at umakyat sa 2 palapag. Humiga agad siya sa kama at napabuntong hininga ng malalim. Biglang sumagi sa isipan niya ang binatang si Anthony. Ang misteryo pa rin niya para sa akin, ha? Pagkatapos niyang makapagpalit ng kasuotan, ay bumaba na rin siya para maghapunan. Naging maayos naman ang kanilang pagsasalo-salo. Dakong 10:00 ng gabi, tsumempo siyang nakatulog ang kanyang mga magulang. Lumabas siya ng kanilang bahay. Kailangan niyang loadan ang cellphone niya na dipindot. Malamig sa labas at wala nang katao-tao. Buhay na buhay ang mga huni ng kuliglig. Kampante lang ang babae sa paglalakad niya. Katwiran niya, matagal na siyang taga roon kaya hindi siya mapapahamak.
Nakarating siya sa kabilang street at wala na siyang nakitang bukas na tindahan. Napakamot sa ulo ang babae, pero napalingon siya sa kanyang likuran nang maramdaman niyang tila may tao sa likuran niya. Pero wala siyang nakitang tao nang humarap siya. "Sino yan? May tao ba dyan?" Walang tumugon. Tanging malamig lang na hangin ang sumagot sa kanya. Lumingon siya sa gilid nang marinig niyang may nakasagi ng halaman. Nagsimula ng kabahan si Rina sa pagkakataong yun. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o sisigaw para humingi ng tulong. "Sige, kapag hindi ka nagpakilala, ibabato ko itong paso sa'yo." Bubuhati na sana ni Rina ang paso, pero napagtanto niya na mabigat pala yun. "Joke lang pala, mabigat eh." Muling may gumalaw sa halamanan. Nagiinit na ang mukha ni Rina sa pagkakataong yun. Hanggang sa... Sino daw ako? Ibabado raw ang paso? Hindi naman pala kaya buhatin. Halos mamatay sa sakit ng tiyan sa katatawa si Romeo. Nakasimangot naman ang mukha ng dalaga. Nakakatuwang makita ka. Gagi ka. Para kang batang natatay. Tingin mo nakakatuwa, ha? Pinagsasasampal ng babae si Romeo sa mukha. Mabuti na lamang at ilan sa mga sampal na yon ay nailagan niya. Ano ba naman kasing gagawin mo rito? Gabing-gabi na. Pakialam mo ba? Nananakot ka pa? Para kang tanga. Ano nga? Baka matulungan kita. Naghahanap ako ng bukas na tindahan. Magpapaload ako. Magpapaload ba ka mo? May extra akong load. Kaso, yung cellphone ko, naiwan ko sa bahay. Oh, anong gagawin ko? Kukunin ko sa bahay niyo. Kung mahihintay mo ako, kukunin ko. Loloadan kita. Wag na, maaabala ka pa. Teka, ano bang ginagawa mo sa labas? Sinusundan mo ako, no? Naghahanap din ako ng bukas na tindahan. Nagugutom kasi si Lolo. Wala na kasing pagkain sa bahay. Kayo ba? Meron? Wala na rin. Ang dami kong nilamon kanina. Gusto mo, sabay tayo maghanap? Medyo natatakot din kasi ako mag-isa. Kalalaki mong tao, takot ka? Bakit? Kapag malalaki, hindi na pwedeng mabiktima ng aswang? Ayan ka na naman sa aswang eh. Naglakad na ang babae at agad din namang sumunod sa kanya ang binata. Bakit? Ano bang sinabi sa'yo ni tita? Anak daw ni Aling Norma, yung buntis, inatake raw ng aswang. Patay daw kasama yung lalaking itinanan sana siya. Pumalakpak pa ng isang beses ang binata nang marinig ang sinabing yun ng dalaga. Ayun nga! Yun nga dapat ang ikikwento ko sa'yo kanina. Totoo ba yun? Oo, totoo nga yun. Ang sabi pa nga raw ng iba, yung aswang daw binata rin. Parang kaidaran din natin. Sus! Papaano nyo naman nalaman na totoong aswang ang pumatay ron? Dahil lang sa wakwak ang tiyan. Marami namang mababangis na hayop sa gubat ah. Sige nga, anong hayop? Basta, hindi ako naniniwala sa aswang na yan. Change topic na lang. Ang KJ mo talaga kahit kailan. Ano bang gusto mong pag-usapan? Yung Anthony na nandiligaw sa'yo? Siguro, kaya ka lumabas ng alanganing oras para mag-text ako sa kanya. Oh, masaya ka na. Hay nako, kapag ang tao nga naman natutong lumandi, hahamakin ang lahat. Makatext ka lamang. Naglibot-libot pa ang dalawa. Pero sa kanilang lugar kasi ay maaga talagang nagsasara ang mga tindahan. Kaya kahit magpabalik-balik sila ay walang magbubukas na tindahan sa oras na yun. Wala na yata talaga tayong mahahanap na bukas na tindahan. Bukas na lang. Sa akin nga kasi, pwede kong ipagpabukas. Yung sa lolo mo. Bahala na. Wala naman ako magagawa. Sige na, hahatid na kita. Hindi na, mas kailangan ka ng lolo mo. Sigurado ka? Nakakatakot sa daan. Ikaw lang naman ang natatakot eh. Ikaw ang bahala. Nauna nang naglakad si Rina noong mga sandaling yun. Nilingon niya pa ang binata bago siya tuluyang lumiko.
Hindi niya alam kung bakit parang may kakaibang lungkot siyang naramdaman kay Romeo. Kinabukasan, maagang pumasok ang dalaga sa kanilang paaralan. Hindi niya na hinintay pa ang matalik na kaibigan na si Jezabel. Mula kasi nang maramdaman niya na parang may gusto rin ang babae kay Anthony. Parang araw-araw na lang ay naiirita siyang makita si Jezabel. Kumbaga, pinapakisamahan niya lang sa ngalan ng kanilang pagkakaibigan. Pagdating niya sa kanilang paaralan, sa gate pa lang ay nakita niya na si Anthony at si Jezabel na nag-uusap. Palihim na nag-init ang kanyang ulo. Pakiramdam niya ay inagawan siya ni Jezabel. Lumapit siya at plastic na ngumiti. Oh, kanina pa kita hinihintay. Gusto ko lang sanang iabot sa'yo to. Dinukot ng lalaki ang chocolate na kasing haba ng bagong lapis. Nabalitaan ko kasi kay Jezabel na ikaw raw ang pinakamata sa exam ninyo kahapon. Pasensya ka na sis ha, nasabi ko. Ang daldal ko kasi. Ayos lang. Maraming salamat, Anthony. Oh, paano? Alis na ako. Papasok na rin ako. Bye Anthony! Thank you sa kwentuhan! Ngumiti ng lalaki sa kanila at tumakbo na rin papalayo. Naiwan ang dalawa. Naiilang namang sinabayan ni Rina ang kaibigang si Jezabel. Alam mo sis, may chismis ako sa'yo. Ano naman? Alam mo ba yung kwento tungkol sa Ano ba? Aswang na naman? Si Mama yan din ang sinabi. Si Romeo din. Tapos ikaw rin. Puro kayo aswang. Nakakarindi na. Uy, ano bang problema mo? E di kung ayaw mong pag-usapan yun, sabihin mo nang maayos sa akin. Hindi yung ganyan. Nagtitingin pang ibang estudyante sa atin. Problema ko? Sa tingin mo kaya ano? Magtatanong ba ako kung alam ko? Hello? Tapatin mo nga ako, Jezabel. May gusto ka rin ba kay Anthony? Napangangang babaeng si Jezabel. Hindi nito inaasahan na gano'n ang sasabihin ni Rina. Ayos ka lang? May lagnat ka yata. Bakit ako magkakagusto kay Anthony? Aba, ewan ko sa'yo. Napapadalas ang pakikipag-usap mo sa kanya eh. Partida ha. Alam mong nanliligaw sa akin yun. Ano ka ba naman? Nag-uusap lang naman kami tungkol sa'yo. Sinasabi ko nga lahat ng magagandang katangian mo para mas lalo siyang humanga sa'yo. Wala akong gusto sa kanya, no? Pambihira ka. Sus! Kilala kita, Jezabel ha. Alam kong maraming lalaki na madali lang na nabibihag dahil maganda ka. And so? Dahil doon iniisip mo na inaakit ko si Anthony? Oo, halata naman. Tingin mo talaga hayaan kong mangyari yun? Kung alam kong masisira ang pagkakaibigan natin? Jezabel, maraming kaibigang taksil. Hindi ko sigurado kung hindi ka ganun. Dahil never pa naman akong nagkamali ng kutob ko. Naiwang nakangangang dalagang si Jezabel nang mauna nang maglakad si Rina. Noong araw na yun ay hindi nagpansinan ng dalawa. Tuluyan ng sumabog ang nasa utak ni Rina. Dahilan para magkaroon ng pader sa pagitan nila ni Jezabel. Sumapit ang kanilang uwian. Habang nagliligpit ng kagamitan ay nakita niyang nauna nang lumabas si Jezabel. Napairap na lamang siya. Mga ilang sandali lang. Narinig naman niya ang dalawang kaklase na nasa gilid ng pinto. Nang pakinggan niya ng maayos, nalaman niya na ang usapan ng dalawa ay tungkol pala sa aswang. Nairita na naman si Rina. Sawang-sawa na siya sa ganong kwento. Pero napatigil siya nang marinig ang sinabi ng isa pa. Ang aswang daw ay isang estudyante pero walang nakakaalam kung saan ang paaralan yun nag-aaral. Hindi naman naniniwala si Rina. Naisip din niya na kung maging totoo yun, dalawang paaralan lang ang pwedeng pagbintangan. Ang sa kanila at ang paaralan nila Anthony. Ngumisi na lang si Rina. Para sa kanya, isang malaking kalokohan lang ang kanilang pinag-uusapan. Lumabas na ang babae sa kanilang paaralan, kagaya ng laging nangyayari. Nakaabang na agad sa kanya ang binatang si Anthony. Rina! Tuloy-tuloy lang ang lakad ng dalaga. Hindi pa rin kasi niya makalimutan ang selos na nararamdaman niya. Rina, sandali! Ano pa? Pagkaharap ni Rina sa lalaki,
ay napansin niyang parang may pagkapula ang mata ni Anthony. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya dahil pagpikit ni Anthony ay normal lang naman ang mata nun. Oh, ayos ka lang? Para kang nakakita ng multo ah. Ako lang to. Pabiro ng binata pero seryoso lang na napapaisip ang babae. Uy, Rina, huwag ka nang magalit. Wala namang namamagitan sa amin ni Jezabel. Ano ka ba? Sa kanya lang ako nagtatanong minsan kapag hinahanap kita. Ganun ba? Yun na lamang ang nasabi ni Rina. Parang bigla na lang kasi siyang nawala sa mood na magalit. Gusto mo ba sumama ka sa akin sa bahay? Ipagluluto kita ng masarap na sinigang. Nabigla rin si Rina na mga sandaling yun. Hindi niya inaakala na magyayaya sa kanya ang lalaki. Sa halos isang buwan kasi, palaging umiiwas lang ang binata kapag si Rina ang nagyayaya. Tiningnan ni Rina si Anthony. Kita sa mukha ng lalaki ang saya. Seryoso ang ngiti nito. Sigurado ka ba? Baka naman napipilitan ka lang kasi nape-pressure ka na. Alam mo, ayos lang naman kung ayaw mo pang ipagkatiwala sa akin ang ibang detalye ng buhay mo. Naiintindihan ko naman. Hindi. Gusto ko na rin talaga. Tsaka di ba, ang pangit naman na nanliligaw ako tapos hindi mo ako kilala. Natatakot ako na baka isipin mong may tinatago akong kakaiba. Wala naman akong ganong iniisip. Para mawala ang iniisip mo, sumama ka sa akin. Huwag ka mag-alala. Nandun din naman ang parents ko. Ipapakilala kita. Kung talagang gusto mo, ikaw ang bahala. Hindi naman ako tatanggi. Palihim na kinilig ang babae. Yun kasi ang unang pagkakataon na may isang lalaking ipapakilala siya sa mga magulang. Bago sila dumiretso sa sinasabing tirahan ni Anthony, naisipan na muna nilang dumaan sa palengke para mamili ng lulutuin. Pero habang nasa kalagitnaan sila ng pamimili, ay may kung anong kabang bigla na lamang na naramdaman ang dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon naramdaman. Napatingin siya kay Anthony. Abala lang yun sa pagpili ng mga gulay. Pero napagtanto niya na ganun kabang nararanasan niya sa tuwing kasama niya ang lalaki. Hindi na lamang niya yun pinansin. Ang mahalaga sa kanya ay ang magaganap kinagabihan. Matapos mamili ay nasa gilid na sila ng kalsada. Habang naghihintay ng sasakyan, nagtaka si Rina nang biglang dumating si Romeo. Natatarante itong lumapit sa kanya. Rina! Rina! Ano ba yun? Sigaw ko ng sigaw eh. Nandito tayo sa bangketa. Ilang segundong nagkatinginan sina Romeo at Anthony. Pero agad din naman itong pinagtuunan ni Romeo ang dalaga. Rina! Ang papa at mama mo! Ano? Anong nangyari sa kanila? Sumama ka muna sa akin! Emergency to! Pero may... Saka na yan! Kailangan ka nila! Ano ba kasi yun? Sandali! Ingat ka! Text ka na lang! Wala nang nagawa pang lalaking si Anthony. Halos madurog ang hawak-hawak niyang petsay. Agad na sumakay ng tricycle ang dalawa. Sa loob si Rina habang nasa likuran naman ang driver na si Romeo. Nang makarating sila sa kanilang barangay, hindi maiwasan ni Rina ang magtanong. Sobrang nag-aalala siya sa kanilang pamilya. Romeo naman, nag-aalala na ako. Ano ba kasi nangyari sa kanila? Umuwi ka muna sa inyo. Pupunta lang ako ng barangay hall. Dali, puntahan mo sila. Hoy! Ano ba? Nakakainis ka naman eh! Tumakbo si Romeo paalis. Agad naman na nagtungo ang dalaga sa kanilang bahay. Pagdating niya sa bakuran, nakita niyang nagtatawanan ng kanyang mga magulang. Walang kagalos-galos. Napatigil ang mga yon nang makita siyang lumapit. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Para kang nakakita ng nakatatakot. Ayos ka lang ba, anak? Ma, ayos lang ba kayo? Ha? Bakit mo naman kami tinatanong ng ganyan? Ikaw nga ito mukhang hindi maayos.
Ang ibig ko pong sabihin, wala po bang nangyaring masama sa inyo? Wala naman. Maghapon lang naman kaming nandito ng nanay mo. Bakit? Ano bang problema? Inilapag ni Rina ang kanyang bag sa gilid ng pinto. Ma, sandali lang kakausapin ko lang si Romeo. Baka sa bawat hakbang ng babae ang inis at galit para sa binata. Pakiramdam niya ay iniinis lang siya ni Romeo o kaya naman ay sinadya lang talaga ng lalaki na sirain ang mahalagang parte ng buhay niya. Pagkakita pa lamang ni Rina, sinampal niya agad si Romeo sa muka. Nagulat ang lalaki habang iniinom ang soft drinks. Rico! Aray! Masakit ba? Gusto mo isa pa? Oh, tama na! Ayaw na! Ano bang problema mo, Romeo? Bakit mo ako pinauwi at sinabing emergency kina mama? Akala mo ba nakakatuwang gawing biro ang ganong bagay? Sinira mong magandang gabi na sana ngayon ko na mararanasan. Palibhasa wala kang magandang ganap sa buhay mo kaya nandadamay ka. Kung pwede ko lang ipaliwanag sa'yo. Hindi na. Alam ko na rin naman na walang kwenta yung sasabihin mo. Naisip ko lang, siguro may gusto ka sa akin kaya ayaw mo kay Anthony. Hoy Romeo, ngayon pa lang sinasabi ko na hindi ako pumapatol sa pangit. Grabe ka namang magsalita. Kung hindi mo sana ako ginalit, hindi ka makakarinig ng totoo. Huwag mo akong guguluhin kahit kailan. Kalimutan mo na rin na magkaibigan tayo. Naiintindihan mo? Darating ang panahon na magpapasalamat ka rin sa akin. In your dream! Sa ganitong senaryo, tinapos ng dalagang si Rina ang kanilang pagkakaibigan. Wala na siyang pakialam sa maramdaman ng binata. Basta ang mahalaga lang sa kanya ay ang kanyang sarili. Ganon din ang gagawin niya kay Jezabel sa oras na sirain din ng kaibigan niya ang kanyang tiwala. Alas 7 ng gabi, abala ang dalaga sa pag-text kay Anthony. Pero hindi yun nagre-reply. Mas lalong ikinainis ni Rina ang nangyaring pagkaudlot ng dapat na mangyari. Kanina ka patingin ang tingin sa cellphone na yan. Hindi ka ba kakain ng maayos? Hayaan mo na, Rosa. Baka may inaasikaso lang sa kanilang eskwela. Ay, tignan mo nga ang mukha ng anak mo. Mukha bang may inaasikaso yan sa school? Ay, siguro tama ang papa mo. May syota ka na siguro, Rina. Hoy, sagutin mo ako. Mapakiusap huwag ngayon. Magulo ang utak ko. Tapos na po akong kumain. Tumayo ang dalaga at nagtungo na rin sa itaas. Ay, tingnan mo ang ugali ng anak mo, Damian. Ay, Diyos ko! Ang bastos na! Napailing na lang ang matandang si Damian. Samantala, dot-dot pa rin ang dot-dot si Rina sa kanyang cellphone. Nakakarami na siya ng mensahe kay Anthony, pero wala pa ring tugon ang lalaki. Kinabukasan, mag-aalas 5 pa lang ng madaling araw, ay nagising na si Rina. Oras na rin kasi yun ang gising ng kanyang mga magulang para magtinda sa palengke. Naiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay. Wala siyang pasok ng araw na yon dahil Sabado. Muli niyang tiningnan ang kanyang cellphone. Wala pa rin doon ang pangalan ng lalaking si Anthony. Dismayado niyang inilapag ang cellphone sa lamesa. Medyo madilim-dilim pa sa labas kaya wala siyang ganang lumabas. Bumuntong hininga siya pero maya-maya lamang ay nakarinig siya na tila hayop na umaangil. Nagmumula yun sa paligid ng bahay nila. Hindi niya alam kung saan banda pero alam niyang nasa malapit lang yun. Dumungaw siya sa bintana pero wala naman siyang nakitang kung ano pa. Pero nang pumunta siya sa kabila ay may narinig siyang gumalaw sa halamanan na tila ba tumakbo yun papalayo. Hindi na lamang inintindi ni Rina kung ano man ang kanyang nakita. Makalipas lang ang 2 oras ay naghanda na rin siya para sa kanyang pagpasok. Bihis na bihis ang babae. Mas lalo siyang nagpaganda nung araw na yon. Gusto niya kasi na maganda siya kapag nagkita sila ni Anthony. Gusto niya rin kasing humingi ng paumanhin dahil sa nangyari.
Habang naglalakad patungong terminal ng tricycle, nakita ni Rina na mayroon namang nagkukumpulang mga tao sa kanto ng kanilang barangay na intrigang babae. Kaya pasimple siyang nakisilip doon. Nakita niyang isang babae na nakatakip ng sako. Pagkakita niya palang sa dugo sa lapag ay nakaramdam na siya ng kilabot. Yun kasi ang unang beses na nakakita siya ng taong tila kamamatay pa lamang. Agad na napalayo ang babae. Bigla na lamang siyang hiningal habang nakahawak sa kanyang dibdib. Pag-angat naman niya ng kanyang muka ay nasa harapan pala niyang lalaking si Romeo. Namamaga ang kaliwang mata nito na parabang nalamog. Kapansin-pansin din ang mga galos nito sa braso, mga kalmot na mahahaba. Dinaanan lang siya ni Romeo at hindi siya kinausap. Laking pagtataka naman ng dalaga kung ano ang nangyari kay Romeo. Pumasok siya sa kanilang paaralan. Wala si Jezabel at naninibago rin si Rina. Si Jezabel lang kasi ang tipo ng estudyante na hindi basta-basta umaabsent. Pagsapit ng uwian, nakaabang na si Anthony sa kanilang gate. Lumapad naman ang ngiti ng babae nang makitang nakangiti rin yon sa kanya. Anthony! Buti naman at nandito ka pa. Tungkol kahapon, pasensya ka na ha. Siraulo kasi yung kaibigan ko na yun. Pinagtripan na naman ako. Ayos lang naman yon. Naiintindihan ko. Hindi ka galit? Hindi naman ako galit, Rina. Bakit hindi ka nagre-reply? Hiniram kasi muna ni Papa ang cellphone ko. Nasira kasi yung kanya eh. Kailangan niya ng cellphone sa trabaho, kaya yun. Huwag kang mag-alala. Wala naman siyang nabasa sa mga text mo. Tinanggal ko kasi ang SIM card pagkabigay ko sa kanya. Akala ko kasi galit ka eh. Gusto mo ngayon na lang tayo tumuloy? Sayang. Wala si Papa at Mama. Bawal kasi akong tumanggap ng bisita kapag wala ang parents ko. Kung sa bagay, awkward din naman kung tayong dalawa lang. Alam ko na. Dahil may kasalanan ako sa'yo, ililibre kita. Tara! Hinawakan ni Rina ang kamay ng lalaki. Dinala yun sa isang lugawan na di kalayuan sa kanilang school. Isang malawak na bakuran ang pwesto ng lugawan. Marami ding ilaw, kaya nakakainganyo sa mata ng dalawa. Pumesto sila sa bakanting lamesa na nasa dulo ng bakod. Walang gaanong tao roon, kaya tahimik ang paligid. Dito ka lang o-order lang ako ng kakainin natin. Sige. Lumapit agad ang dalaga sa tindera. Habang hinihintay ang dalawang mangkok, sinulyapan niya si Anthony. Napansin niya na parabang hindi mapakali ang binata. Tingin niyo lang tingin sa kung saan. Pakiramdam ng dalaga ay ayaw ni Anthony sa lugar na yun. Kaya nang makuha niya ang dalawang mangkok ng lugaw, ay tinanong niya si Anthony. Anthony, ayos ka lang ba? Hindi ka ba komportable rito? Pasensya ka na ha. Wala pa kasi akong allowance. Sa mas magandang kainan sana tayo. Naku, hindi. Ako nga dapat na humingi ng paumanhin. Kasi ako ang lalaki, kaya dapat ako ang nanlilibre. Medyo naninibago lang ako. First time ko kasi sa ganito. Di mas maganda. Ako ang kasama mo sa first time. Ngumiti na lamang si Anthony. Hinalo-halo ni Rina ang lugaw ng binata. Medyo nanlaki ang mata ni Anthony nang makitang mga bawang na lumilitaw sa ibabaw ng lugaw. Napansin ni Rina ang reaksyon na yun ni Anthony, pero hindi niya yun pinansin dahil ang akala niya, ignorante lang ang lalaki. Kumain ka na, masarap yan, sabi ng tindera, yan daw ang pride nila dito. Lugaw with egg, with laman, and with tokwa. Ganun ba? Sige. Kita sa mukha ni Anthony na nagdadalawang isip yon. Mabagal nitong hinahalo ang mangkok. Maya-maya ay tuluyan na nga rin nitong tinikman ang lugaw. Sa unang tikim ay wala namang nangyari. Pero sa mga sumunod, nakita ni Rina na namula ang binata. Napakamot sa liig si Anthony at nangangati yun.
Anong problema, Anthony? Hindi nagsalita si Anthony. Bigla na lamang yung tumakbo palabas ng bakuran. Hinabol ni Rina ang binata pero nakita niyang nakasakay na yun sa tricycle. Ano naman kayong problema nun? May allergy ba siya sa lugaw? O baka namang gumaganti lang siya dahil sa nangyari last time? Desmayadong napailing na lamang si Rina. Aalis na sana siya nang biglang lumitaw si Romeo sa gilid niya. Napatingin si Rina ng matagal sa lalaki. Hinihintay niya kung magsasalita yun. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sinusundan. Inutusan ako ni Lolo na bumili sa barangay na to. Nakita ni Rina ang plastic na dala ng lalaki. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit mo tinatanong? Akala ko ba wala ka ng pakialam sa akin? Mahala ka nga sa buhay mo. Mag-iingat ka palagi, Rina. Puro babae ang binibiktima ng aswang. Seryoso ang tinig ni Romeo ng mga sandaling yon. Ibang Romeo ang nakikita ni Rina. Kaya kahit iritado siya sa usapang aswang, ay nagawa niyang pakinggan ang sinasabi ng lalaki. Alam kong nakita mo rin kaninang umaga ang bangkay ng babae. Aswang ang pumatay sa kanya. Pero alam ko rin naman na hindi ka naniniwala sa aswang. Nasa iyo pa rin kung maniniwala ka. Sinasabi ko lang to sa'yo para may ideya ka sa pwedeng mangyari. Romeo, Huwag mong tawagin ang pangalan ko kung hindi mo naman ako tinuturing na kaibigan. Sige na, alis na ako. Baka hinihintay na ako ni Lolo. napabuntong hininga na lamang si Rina. Para bang nakonsensyang dalaga sa lahat ng kanyang mga sinabi kay Romeo. Naiwan namang mag-isa si Rina hanggang sa makaalis na ang tricycle. Nakatingin pa rin sa kanya ng makahulugan si Romeo. Hindi niya maintindihan kung bakit napakamatalinhaga ng bawat tingin ng binata. Isa pa sa nagpapaisip sa kanya ay kung ano ang nangyari sa binata. Pag-uwi niya sa kanilang bahay ay agad siyang sinalubong ng kanyang inang si Aling Rosa. Ay Diyos kong bata ka, anong oras na? Bakit ba late ka na palaging umuuwi? Umupo ka nga muna rito at may sasabihin ako sa iyong sobrang halaga. Ano po ba yun, ma? Kararating ko lang pinapakabo niyo naman ako. Kakabahan ka talaga sa sasabihin ko. Kasi ang kaibigan mong si Jezabel, kagabi pa hindi umuuwi. Ang sabi ni Maring Josephine, hindi pa naman daw pumasok ngayong araw. Wala namang paramdam sa kanila. Basta kagabi, ang sabi lang sa kanila, makikipagkita daw sa isang kaibigan. May nakakita naman kay Jezabel sa plaza. Lalaki naman ang kasama. Teka ma, totoo ba yan? Ay tignan mo itong anak mo, Damian, oo. Pinaghihinalaan pa akong gumagawa ng kwento. Anak, totoo ang sinabi nila. Sa katunayan, nagpunta rito kaninang tanghali ang mga magulang ni Jezabel. Ang sabi naman, nasa school ka. Biglang napagtanto ng babae. Kaya pala nakita niya ang tatay ni Jezabel sa school. Dahil pala yun doon. Naku, sana naman walang masamang nangyari sa kanya. Kahit na insecure siya sa kaibigan niyang yun at kahit naghihinala siya na may namamagitan kay Jezabel at Anthony, hindi niya maikakaila na mahalaga pa rin sa kanya ang babae. Kaya ikaw na bata ka, abay iwas-iwasan mo yung gumala ng alanganing oras. Pagkagaling sa eskwela, diretso. Hoy! Kinakausap pa kitang babae ka! Tumakbo palabas ng bakuran si Rina. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin si Jezabel. Kaya naman, kumabog ang kanyang dibdib. Lahat ng inis at hinala para sa kaibigan ay nabura. Habang tumatakbo siya, ay sakto namang nadaanan niya si Romeo sa tindahan. Kinapala na lamang ang mukha niya at nilapitan ang lalaki. Romeo, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Jezabel? Sandaling tumigil ang lalaki sa pagnguya ng tinapay. Tumingin ito ng seryoso kay Rina. Bakit? Nawawala si Jezabel kagabi pa. Ang sabi ng mga nakakita,
May kasama raw siyang lalaki sa plaza. Si Jezabel nawawala. Nakausap ko pa kagabi yun. Sabi niya, may kikitain daw siya sa plaza. Yun na nga yun, Romeo. Pwede mo ba akong tulungan? Hanapin si Jezabel? Akala ko ba galit ka sa kanya? Kasi iniisip mo, inaahas niya si Anthony. Pwede ba? Hindi ko na nga yan iniisip eh. Ang mahalaga sa akin, makabalik siya sa kanila. Alam mo ba kung saan siya hanapin? Bukod sa plaza na nagsasarado sa oras na ito? Hinangan, hindi ko alam. Kumalma ka. Manang, isang soft drinks pa nga po. Paano ko kakalma? Baka nabiktima ng aswang? Di ka naman naniniwala dun. Umupo ka muna. Mas lalong hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag hindi ka kumalma. Pinainom na muna ni Romeo ang dalaga ng soft drinks. Kahit papaano ay kumalma na rin ang babae. Pero hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib nito. Talagang tunay kang ang kaibigan. Biruin mo. Galit ka. Pero mahalaga pa rin sa'yo. Ano ka ba naman? Siyempre mas pinipili ko pa rin ang pagkakaibigan naming dalawa. Kaya nga, kahit masasakit na salita ang sinabi mo sa akin, hindi ko magawang magalit sa'yo. Kasi alam ko, kahit ganon, busilak pa rin naman ang puso mo. Bakit ba nagkaganyan ang mukha mo? Pati yung braso mo? Maniwala ka man sa hindi, pero nakipaglaban ako sa aswang. Tumitig lang ng matagal si Romeo sa kanya. Napaiwas na lang ng tingin si Rina dahil doon. Darating din ang panahon na maniniwala ka, Rina. Oo na. Totoo na ang aswang. Ang iniisip ko ngayon, si Jezabel. May alam akong pwede natin puntahan. Para malaman natin kung si Jezabel ba ay nabiktima ng aswang o hindi. Saan naman? Kung may tiwala ka sa akin, sumunod ka sa akin. Tara! Nagmamadali silang naglakad paalis. Nung unay hindi alam ni Rina kung saan ang punta nila. Pero nagtaka na lamang siya nang mapansin niyang malapit na sila sa kagubatan. Bakit tayo nandito? Sa kagubatan madalas iniiwan ng aswang ang biktima nila. Yung 3 unang biktima niya, dyan mismo natagpuan. Baliw ka ba? Ang laki-laki ng kagubatan. Tsaka madilim pa. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa atin, matuklaw pa ako ng ahas dyan eh. Di ba nga, sabi mo, gusto mong makasiguro kung nakuha ba siya ng aswang o hindi. Basta, ayoko dyan. Sige, hintayin mo na lang ako rito sa kalsada. Seryoso ka ba? Iiwanan mo ko? Gusto mo bang sumama? Hindi. Di iiwan kita. Uy! Teka lang sandali! Tuluyan ang pumasok sa loob ng kagubatan. Naiwang nagpapahaplos na lamang sa braso ang dalaga dahil sa labis na katahimikan. Hindi niya maiwasang magpalingon-lingon sa paligid. Noong mga sandaling yun, pinagsisisihan niya kung bakit siya sumama kay Romeo. Ay, Diyos ko naman talagang lalaking yun. Nakakainis. Nakakatakot naman dito. Huminga ng malalim ang babae para pilit na pakalmahin ang sarili. Sa kalagitnaan ng paghihintay ni Rina, bigla siyang napatingin sa kaliwang banda. Nakarinig siya ng mga yabag ng paa na para bang papalapit sa kinalalagyan niya. Lumakas lalo ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam ang gagawin niya. Batid ng dalaga na bukod sa kanya ay meron pang ibang tao na naruroon. Sa sobrang kaba, hindi niya maikilos ang kanyang mga paa. Naninigas na rin ang kanyang kamay. Sino yan? Romeo? Huwag kang magbibiro ng ganyan ha! Sasapakin kita! Ngunit walang sumagot sa kanya. Nagsimula ng pagbawisan ng malamig ang babae. Mabuti na lamang nakabalik na si Romeo noong mga sandaling yun. Kung hindi, baka tuluyan ng hinimatay si Rina. Wala naman si... Oh! Ayos ka lang! Uy! Romeo, paligay ko. May tao dyan sa kaliwang banda. Tumingin ang binata roon. Sabay dampot ng putol na sanga ng puno. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Mga ilang sandali lang. Takbo! Takbo na, Rina!
Hinila ng binatang babaeng si Rina paalis. Halos makaladkad na si Rina sa sobrang bilis ni Romeo. Nang makarating na sila sa parteng may matinong poste ng ilaw, nawala na rin ang nilalang na sumusunod sa kanila. Takot na takot ang mukha ni Romeo nang magpahinga sila roon. Rina, umuwi ka na muna. Pakiusap, huwag ka na munang papasok sa skulyo. Ha? Bakit? Ikaw na ang target ng aswang. Kaya sana, makinig ka na muna sa akin. Sa bahay ka lang muna hanggat hindi pa nahuhuli. Baliw ka ba? Malapit na yung exam namin. Kung ayaw mong mabiktima, makinig ka. Nauna nang naglakad si Romeo pabalik sa kanilang barangay. Habang si Rina naman ay nakisabay na lang sa ilang magsasaka na galing pa sa trabaho. Nang makabalik na siya sa kanila ay niratrat agad siya ng bunganga ng kanyang ina. Pero kahit ano pang sinasabi ni Aling Rosa ay walang pumapasok sa kokote niya. Ang tanging tumatakbo lang sa isipan niya ay ang mga nangyayari. Si Jezabel at ang aswang at ang mga sinabi ni Romeo. Makalipas ang 2 araw, hindi pinakinggan ni Rina ang sinabi ni Romeo. Pumasok pa rin siya. Sa araw na yun, hindi pa rin nakikita si Jezabel. 3 araw na yung absent. Halos ganun na rin katagal yung hindi siya natatagpuan. Nawala na rin ang pag-asa ng mga magulang ni Jezabel dahil sa kumakalat ng balita na parang nasisiraan na ng bait ang magulang ng dalaga. Dahil doon, mas lalong nagnanais si Rina na mahanap ang kanyang kaibigan. Pero hindi niya alam kung papaano at kung ang mga pulis nga ay nahihirapan. Siya pa kaya na walang alam sa mga ganoong bagay. Uwian na naman nila. Tinanaw niya si Anthony sa labas ng kanilang gate. Pero wala siyang nakita ron. Tatawagan niya sana ang binata. Kaso, naalala niyang wala nga palang cellphone si Anthony. Sasakay na sana siya ng tricycle. Pero biglang dumating si Anthony. Pawis na pawis at hingal na hingal. Ang bilis mo namang maglakad. Kanina pa kita hinahabol. Anthony, Pasensya na nga pala nung gabing nasa lugawan tayo. Alam mo, allergy kasi ako sa bawang. hala, pasensya na. Hindi ko naman alam. Sana kasi sinabi mo. Nahiya kasi ako eh. Kasi baka isipin mo nag-iinarte lang ako. Pero ayos na ako ngayon. Pwede ba tayong kumain? Pwede naman. Libre mo? Oo naman. Nagpakita ng malapad ng ngiti si Anthony. Habang naglalakad sila para maghanap ng makakainan, naisingit ng binata ang nangyari kay Jezabel. Siya nga pala. Narinig ko kanina sa mga kaklase nyo. Nawawala raw si Jezabel. Tumingin ng seryoso si Rina, kaya agad namang dumepensa ang lalaki. Oh, baka mag-isip ka na naman ng kung ano. Nabanggit ko lang. Kasi di ba magkaibigan kayong dalawa? Hindi naman ako nagsiselos eh. Ang mahalaga na lang kasi sa akin, makita si Jezabel. Gusto ko rin humingi ng paumanhin sa lahat ng sinabi ko. Bumuntong hininga ang dalaga. Hinaplos naman ni Anthony ang kanyang ulo. Kung meron akong maitutulong, magsabi ka lang ha? Maraming salamat. Pero gusto ko na munang kumain. Kumain ng 2 sa karinderya. Maraming ulam ang kinuha ni Anthony. Pero napansin ni Rina na halos lahat ng kinuha nito ay yung mga hindi nilalagyan ng bawang. Nagkibit balikat na lamang si Rina. Naiintindihan niya naman kasi ang dahilan kung bakit. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit tinatanong pa ni Anthony sa tindera kung nilagyan yon ng maraming asin ang ulam. Sa isip-isip ng dalaga, baka bawal sa maalat si Anthony, saka inunawa pa rin niya ito. Rina, nakakita ka na ba ng alitaptap? Nagtaka si Rina. Bigla na lang kasing nagbukas ng kakaibang usapan si Anthony. Pero sinakyan niya na lamang yun. Alam mo, paborito kong mga alitaptap. Sabi nila, kapag nakita mo raw ang mga alitaptap na kasama ang taong mahal mo, ibig sabihin raw, kayo talagang itinadhana.
Gusto mo makita yun na kasama ako? Sana. Pero Saan ba nakikita ang alitap-tap? sa kagubatan. Napatigil sa pagmuya ang babae. Mula kasi nang may mangyaring kakaiba noong magkasama sila ni Romeo. Parang nagkaroon na siya ng trauma sa mga gubat. Ayoko sa kagubatan. Natatakot ka ba? Kasi baka may aswang na gaya ng sinasabi ng mga kaklase mo? Nakakatawa mang isipin. Oo, binabagabag ang kalooban ko kapag may nakikita akong gubat. Kaya sorry ha, hindi kita masasamahan. Naku! Ayos lang naman sa akin. Ano ka ba? May susunod pa naman. Akala ni Rina ay ayos lang kay Anthony ang pagtanggi niya. Pero palagay niya ay hindi yun nagustuhan ng binata. Nakitaan kasi ni Rina ng konting inis si Anthony. Pero dahil wala siyang panahon para sa kaartihan ng isang lalaki, mas pinili na lamang niyang ituon ang atensyon sa kinakain. Makalipas lang ang ilang minuto, natapos na rin silang kumain. Inihatid na siya ni Anthony sa sakayan ng tricycle. Napuna ng dalaga ang kakaibang tingin nito sa kanya. Tila ba nanlilisik ang mga mata. Nagalit ba siya sa ginawa kong pagtanggi? Alas 7 pasado nang makarating siya sa kanilang barangay. Malayo pa lang ay natanaw niya na si Romeo sa tindahan. Kumakain na naman yon ng paborito niyang tinapay. Nang makita siya ni Romeo ay nagmamadali yung umalis. Kumaripas ng takbo si Rina para maabutan ang lalaki. Hoy! Bakit ka ba umaalis? Hindi naman ako manghihingi. Huminto si Romeo pero hindi yon humarap. Rina, sinabihan na kita. Huwag ka na munang aalis ng bahay ninyo. Mapapahaba ka. Ano ba talagang alam mo? Alam mo habang tumatagal, napapaisip na rin ako sa'yo. Kung pwede ko lang sabihin, Rina. Kung pwede lang sana. Ang alin ba? Hindi na nakapagpigil si Rina. Lumapit siya sa binata at sapilitang iniharap sa kanya si Romeo. Bumungad sa kanyang mukha ang maraming pasa. May sugat sa labi, sa braso at sa kamay. Mga kalmot na mas malaki sa kalmot ng isang normal na pusa. Sa puntong yun, nakaramdam ng awa si Rina. Hindi pa man niya alam kung sino may gawa noon kay Romeo. Labis na rin ang pag-aalala niya. Romeo, sino bang gumagawa nito sa'yo? Bakit ang dami mong pasa? Bakit ang dami mong sugat? Hindi nagsalita ang lalaki. Pilit itong yumuyuko. Hoy, ano ba? Sumagot ka nga. Nakakaalarma na yung mga nangyayari sa'yo. Sino bang bumubugbog sa'yo? Bakit hindi ka magsumbong sa mga pulis? Wala namang magagawa ang mga pulis, Rina. Aswang ang kinalaban ko. Romeo, naniniwala na ako sa aswang. Pero huwag ka namang gumawa ng kwentong ganyan. Rina, sa bahay ka lang. Hindi sa lahat ng oras kaya kitang bantayan. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko kakayanin pag pati ikaw ay napahamak. Iika-ika nang naglakad paalis ang binata. Napapailing na lang at salubong ang mga kilay ni Rina. Hindi niya alam kung paano iintindihin ang mga sinabi ni Romeo. Bigla-bigla na lang kasing sumiseryoso kahit nakilala niya naman iyon sa pagiging makulit. Ano bang problema nun? Naglakad na lamang si Rina pauwi ng kanilang bahay. Medyo maaga siyang umuwi ng sandaling yon. Kaya naman, kalmado lang siyang sinalubong ng kanyang ina. Oh, anak, kumain ka na ba? Aba, himala, ang aga mo. Anak, wala pa ring matinong balita sa best friend mo. Galing kami kanina sa mga magulang niya. Siyempre, nag-aalala rin kami sa iyo kaya nanghingi lang kami ng update. Ang kaso, wala pa rin talaga. Ipagpasa Diyos na lang natin si Jezabel na sana wala namang nangyaring masama sa kanya. Pero narinig ko kanina, magpapakalat na raw ng tanod ang kapitan natin para mabantayan ang buong lugar. Ay nako, wag na. Mas masarap lang sa loob ng barangay. Papakalat-kalat pa sila. Kung kailan may 3 nang nabiktima ang aswang na yan,
Saka pa sila kikilos kung kailan pati si Jezabel ay baka nabiktima na. Ano ka ba? Hindi makakatulong sa anak natin yung pinagsasasabi mo, Damian. Pa, Ma, gusto ko na lang po munang magpahinga. Ay, hindi ka pa kumakain. Mamaya na lang po. Oy, siya sige. Ikaw ang bahala. Anak, magiging maayos din ang lahat. Tumango na lamang ang dalaga. Pagpasok niya sa itaas ay nakatulog na lamang siya agad dahil sa sobrang stress. Bandang 2:00 ng madaling araw nang makaramdam siya ng gutom. Patay na ang ilaw sa maliit nilang sala. Mahimbing na rin ang tulog ng kanyang mga magulang. Bago niya mabuksan ang pinto, ay may nasipat siyang parang imahe ng tao sa labas. Pero paglapit niya sa bintana at sumilip, sinampay lang pala yun at hindi nasungkit ng kanyang ina. Nagsandok na siya ng kanin at pumesto sa lamesa. Pagsubo niya, nakarinig siya ng isang sumisitsit. Sa hindi malamang dahilan, nagtayuan na naman ang kanyang balahibo. Sino yan? Rina! Ako ito! Si Romeo! Buksan mo ang pinto! May sasabihin ako! Buong akala ni Rina ay totoong si Romeo ang nasa labas. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip. Kainis naman! Madaling araw na! Bigla na lamang bumungad sa harapan niya ang aswang pagbukas niya ng pinto. Pangit ang mukha ng nilalang. Mahabang ilong at dila. Kulubot ang mukha na parabang naaagnas na. Wala yung damit pang itaas. Wag! Wag! Hinawakan siya ng aswang sa braso at hinila siya paalis sa tapat ng pinto. Nang nasa palabas na sila ng kanilang bakuran, nahawakan ni Rina ang nakasandal na panghukay ng lupa. Pinalo niya yun sa mukha ng aswang pero parang walang nangyari. Mama! Papa! Tulong! May aswang! Bubuhati na sana siya ng aswang nang biglang dumating si Romeo. May dala-dala itong latigo na gawa sa buntot pagi. Paghagupit ni Romeo ay pumulupot pa yon sa kaliwang braso ng aswang. Sa sobrang hapdi ay napagapang na lamang ang aswang nang umalis yun. Takot na takot si Rina. Nanginginig siya dahil sa kilabot na umaandar sa kanyang sistema. Nandito na ako! Ligtas ka na, Rina! Naglabasan na rin sina Aling Rosa at Mang Damian dahil sa ingay na ginawa ng dalaga. Napayakap na lamang siya kay Romeo dahil sa nangyari. Iyak siya ng iyak. Ang buong akala niya ay makukuha na siya ng aswang. Mabuti na lang talaga at himalang dumating si Romeo. Anak, ano bang nangyari? Romeo, bakit ka nandito? Mang Damian, munti ka na pong makuha ng aswang si Rina. Ano ka mo? Nang maging kalmado na si Rina, ay pumasok na muna sila sa kanilang bahay. Binuksan na lamang muna nila ang lahat ng ilaw sa tapat. Nagsaboy na rin sila ng asin at nagsabit na rin ng bawang sa bawat pinto at mga bintana. Binuksan ni Rina ang pintuan dahil akala niya ako po ang kumakatok. Pero hindi po. May mga aswang po kasing may kakayahang manggaya ng boses ng tao. Lalo na ang boses ng mga taong malapit sa biktima niya. Mabuti talaga at dumating ka, iyo. Aba, teka, papaano mo nga pala nalaman na nandito ang aswang? Ang totoo po niyan, binabantayan ko po si Rina. Ay, binabantayan? Abay ano ka? Aso? Rosa naman, seryoso yung bata nagsasalita. Mula nang mawala si Jezabel, nagkaroon na ako ng kutob na yung aswang. Puro magaganda ang babaeng biktima niya. Gaya ng 2 babae na naunang nabiktima. Napatingin si Rina sa bintana. Palihim itong natuwa sa sinabi ni Romeo. Kahit kailan, hindi niya pa nakikita si Romeo sa seryosong katauhan nito. Ibang Romeo ang nakikita niya. Ang Romeo na nagligtas sa kanyang buhay. Maganda naman talaga itong anak namin eh. Naisip ko po na si Rina ang sunod na target.
Naisip ko po kasi na baka matagal na silang minamanmanan ng aswang. Ibig pong sabihin, alam ng aswang na magkaibigan sila. Oh, anak, matalino pala ang isang to. Ito na lang kaya ang maging asawa mo, aray! Tumigil ka dyan. Alam mong seryosong usaping nangyayari. Yan na naman ang iniisip mo. Tumatanda ka talaga ng paurong. Matanong ko lang. Anong nangyari sa mukha mo't magkabila mong braso? Si Romeo kasi, kumakalaban po siya ng aswang. Natamo niyo po yung mga sugat na yan dahil sa aswang na yun. Namangha ang mag-asawa dahil sa sinabing yun ng dalaga. Napasubi na lamang si Romeo. Nahinto ang pag-uusap na yun nang magdatingan ng mga tanod sa barangay. Hininga ng salaysay si Rina bilang pagpapatunay na umatake ang aswang. Pagkatapos, sinuyod ulit ng mga tanod ang buong barangay. Pero sa kasamaang palad, hindi na rin nila nakita ang aswang. Hindi na nakatulog si Rina noon. Gulong-gulong ang isip niya. Nang makaharap niya kasi ang aswang, may kakaiba siyang naramdaman. Para bang pamilyar sa kanya ang aswang. Pero hindi niya lang matandaan kung saan niya nakita. Kinaumagahan, nagpasya siyang hindi muna pumasok sa eskwelahan. Ang pagtatangka ng aswang sa kanya ay sapat na para malaman niyang hindi nga siya ligtas, lalong-lalo na kung siya lamang mag-isa. Sinabihan ko si Romeo na samahan ka rito. Total, wala ka namang pasok. Alam mo naman, hindi naman pwedeng hindi buksan ang tindahan natin. Maraming umaasa sa tindahan. Ayos lang pa. Mag-iingat po kayo. Uuwi naman kami kaagad bandang hapon. Kumain ka ng maayos. Hindi na makakalayo ang aswang na yun, anak. Marami naman tayong nakadisplay ng mga bawang at asin dito sa bahay. Oo, sige. Lalakad na kami, ha? Kumaway pa ang mag-asawa nang makalabas yun ng bakuran. Bumuntong hininga na lamang si Rina. Hanggang sa mga sandaling yun, ramdam na ramdam pa rin niya kasi ang hawak ng isang aswang sa kanyang braso. Parang naaamoy niya pa rin ang mabahong hininga nun mula sa nilalang na yun. Katulad ng sinabi ni Mang Damian, dumating nga si Romeo bago magtanghalian. Pero halata sa kilos at mukha ng lalaki ang pagiging balisa. Parang malalim ang iniisip. Romeo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nagkaila ang lalaki, sabay higop ng kape. Kung gusto mo, magpahinga ka na lang muna. Kung tutuusin, hindi mo naman ako obligasyon. Pero ginagawa mo pa rin ito para proteksyonan ako. Dahil ayokong madamay ka sa gusto niyang mangyari. Nya? Kilala mo ba siya? Yung aswang? Ha? Hindi. Siya nga pala. Mamaya aalis ako. Iaalis ko si Lolo sa bahay. Baka kasi namukhaan ako ng aswang. At baka pati ang lolo ko damay niya. Makalipas ang ilang oras, konting sandali na lang ay papatak na naman ang gabi. Nakauwi na ang mga magulang ni Rina, pero si Romeo ay hindi pa nakababalik mula ng umaga. Kaya naman, naisipan ni Rina na puntahan ng lalaki sa mismong bahay nito. Palihim siyang lumabas ng bahay. Walang kamalay-malay si Mang Damian at Aling Rosa na wala na si Rina sa kanila. Nagmamadali namang maglakad ang dalaga patungo sa bahay ni Romeo. Madilim sa bakuran nila Romeo. Ang ilaw lang ay nasa loob ng bahay. Kulay dilaw pa, kaya naman masakit yun sa mata. Papasok na sana si Rina nang makita niyang kararating lang din ni Romeo. Dala-dala pa nito ang buntot pagi. Nagtago agad ang dalaga. Nagtungo ito sa gilid ng bahay kung saan malago ang halamanan. Aksidente niyang narinig ang usapan ni Romeo at ang lolo nitong si Mang Pepeng na uugod-ugod na. Nag-aalala ako para sa kapakanan mo, Apo. Sa ginawa mong pakikialam, siguradong galit siya sa'yo at ikaw ang gagantihan niya.
Nag-aalala ako para sa kapakanan mo, Apo. Sa ginawa mong pakikialam. Siguradong galit siya sa iyo at ikaw ang gagantihan. Hindi ako papayag, Lo, na pati si Rina bibiktimahin niya. Naaawa rin ako sa iyo, Apo. Tingnan mo yung katawan mo. Puro sugat. Hindi ka pa nga gumagaling sa iba mong sugat. Masusugatan ka na naman. Madadagdagan naman. Ay Diyos ko, Ginoo. Lo, huwag na ho kayong mag-alala. Ay, sana hindi ka na lang nakialam. Wala naman akong pakialam kung saktan niya ako. Matanda na ako. Kapag ako'y pinatay niya, ayos lang sa akin. Ang mahalaga, ikaw, dapat buhay ka. Kung habang buhay o tayong luluhod sa kanya, hindi tayo kailanman titigilan nun. Kaya ngayon, wala na akong pakialam. Kailangan gumawa ako ng paraan para matapos na ito. Lo, kailangan nating manindigan. Marami na siyang nabibiktima. Hindi na biro ito. Ay, pero... Nagulat na lamang si Rina nang biglang lumitaw si Anthony at pumasok ng pinto. Nung unay naguguluhan pa siya kung ano ang ginagawa ng lalaki roon. Pero bigla na lamang dinakma ni Anthony si Romeo sa kwelyo at biglang pinagsasapak. Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang iepal sa lahat ng gusto kong mangyari, ha? Bakit ba hindi ka nakakaintindi? Habang nakasilip sa bintana, napadako ang tingin ni Rina sa braso ni Anthony. Napansin niya roon na parang may mga bakat ng latay ng latigo. Dito na lubusang naunawaan ni Rina kung ano ang nangyayari at kung sino ba talaga si Anthony. Diyos ko, si Anthony, siya yung aswang. Itigil mo ng kahibangan mong ito, Ronald. Tigilan mo na ang pagtatago sa katauhan ng isang estudyante. Wala kang karapatang tawaging Anthony dahil para lang yon sa mga tunay na tao. Napikon si Anthony noong mga sandaling yun. Sinakal niya si Romeo at itinaas sa ere. Hindi pa nga dapat yun titigil kung hindi lamang lumapit sa kanila ang matandang si Pepeng. Ay, Ronald! Ay, tama na yan. Pamangkin mo siya. Binitawan ni Anthony si Romeo. Wala akong tiyo, inaswang. Inampun ka lang ni Lolo. Hindi ka namin kamag-anak. Kaya kahit mamatay pa ako, gagawin ko ang lahat para mapigilan ang binabalak mo kay Rina. Anong gagawin mo? Wala kang magagawa. Hawak ko si Jezabel. Si Rina na lang ang kulang. At kung kinakailangan na patayin kita, gagawin ko yon. Matupad lang ang pantasya ko. 2 magagandang babae ang aanakan ko sa oras ng kabilugan ng buwan. 2 malakas na sanggol ang isisilang. Silang 2 ang susi sa pangarap ko. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ako papatayin ngayon, hindi mo yun matutupad. Madali lang naman akong kausap. Kung gusto mong mamatay, di pagbibigyan kitang lintik ka. Nagulat si Rina nang makita ang paghaba ng kuko ni Anthony. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumakas ang loob ni Rina. Lumabas siya sa pinagtataguan at pumasok doon. Itinulak niya si Anthony at saka humarang kay Romeo. Huwag mong saktan si Romeo! Tingnan mo nga naman, hindi mo na ako pahihirapan. Niloko mo ko, Anthony. Akala ko totoo ang lahat ng mga pinapakita mo. Tapos, isa ka palang aswang. Halangang kaluluwa mo. Demonyo! Hindi kita niloko. Sadyang utu-utu ka lang. Hindi ako makapaniwala sa ginagawa mo. Kung sa bagay, wala namang mabuting aswang. Lahat ng aswang masasama. Unang-una ka na! Nagsarado ang kamao ni Anthony. Unti-unti na itong nagpapalit ng anyo bilang aswang. Nakatatakot ang mukha ni Anthony.
Para itong mabangis na halimaw na nasa pelikula lang makikita. Aatake na sana sa kanilang aswang na si Anthony. Nang saksakin yon ni Mang Pepe gamit ang pilak na punyal. Nadaplisan lamang si Anthony sa tagiliran, dahilan para magpagewang-gewang ito. Epektibo kasi ang pilak bilang pangontra din sa aswang. Walang nagawa si Anthony. Alam niyang mapapatay siya ng maglolo kung hindi siya aalis. Ay, itinuring kitang anak. Kahit alam kong aswang ka, pinalaki kita ng maayos. Pero hindi ko alam kung bakit nagkaganyan ka. Pasensya ka na dahil ngayon puputulin ko na ang sungay mo. Mabilis na gumapang palabas si Anthony. Hindi na nila yun hinabol. Nakahinga naman ng maluwag si Rina. Patawarin mo ako, Rina. Hindi ko sinabi sa'yo na siya ang aswang. Pinagbantaan niya kasi ako. Nasasaktan niya si Lolo kapag pinagkalat kong aswang siya. Ayos lang. Ang mahalaga hindi kayo napahamak. Bakit ka nga pala nandito? Pinuntahan kasi kita. Kasi nag-aalala ako. Tapos naabutan ko kayo rito. Maraming salamat sa pag-aalala. Pero may dapat tayong unahin. Si Jezabel, dapat natin siyang makuha ngayon. Dahil ngayong gabi, sisilip ang kabilugan ng buwan. Kung hindi ka man niya makuha, maaaring si Jezabel na lang ang gagawan niya ng anak. Naku, hindi pwedeng mangyari yun. Marami pang pangarap si Jezabel. Kaya nga dapat ngayon pa lang ay kumilos na tayo. Ay, kung ganon, dalhin mo itong punyal na ito. Ito lamang ang makapapatay dyan kay Ronald. Rina, alam kong delikado, pero kailangan kita. Kailangan ko ng isang kasama para kapag naging alanganin ang sitwasyon, may kasamang tataka si Jezabel. Oo, sasama ako. Gusto ko rin mailigtas ang best friend ko. Tara na, alam ko kung saan lumulunggayang si Anthony. Ronald. Huminga ng malalim ang dalaga. Kinakabahan siya na nag-aalala. Hindi niya kailanman pinangarap na masangkot sa ganoong klase ng gulo. Pero ibang usapan na kasi kung mahalagang tao ang nakasalalay. Dala ang punyal at ilang pangontra ay naglakad sila patungo sa kagubatan. Ayon kasi kay Romeo, nagtatago si Anthony sa isang parte ng liblib na gubat. Nakapagpatayo yun doon ng bahay noong pang medyo bata-bata pa si Romeo. Habang naglalakad, kung ano-anong bagay ang napagtanto ni Rina. Romeo, kaya mo ba ako pinigilan nung gabing pupunta ako dapat sa bahay niya? Kasi alam mo… Oo, iyon ang dahilan. Sa lahat ng sinabi niya, walang totoo. Alam mo, matagal ko na tong nililihim sa lahat. Nasa elementarya pa lang tayo nila Jezabel. Aswang na yang si Ronald o yang Anthony na nakilala mo. Wala akong magawa kasi natatakot ako na baka mawala si Lolo. Lagi siyang nagbabanta na papatayin niya si Lolo Piping. Kaya noon, nabuhay ako sa takot. Nabuhay na nagbubulag-bulagan. Na kung anong gawin niya, dapat wala akong gawing sasalungat. Kahit na alam kong may buhay na nawawala. Pasensya ka na kung hinusgahan kita. Pero totoo pala talaga yung sinasabi mo. Nakikipaglaban ka sa aswang, ano? Ang di lang totoo, yung nakikipaglaban. Kasi una sa lahat, wala naman akong laban sa kanya. Pero ngayon, may lakas na ako ng loob. May dahilan na ako para lumaban. Kayo ni Jezabel at maging si Lolo. Maraming salamat sa ginawa mo. Pero malayo pa ba tayo? Malapit na tayo. Kaya hinaan lang natin ang mga boses natin. Baka mamaya, marinig niya tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi niya sasaktan si Jezabel. Ang mapapangasawa o aanakan ng aswang ay tinuturing nilang Reyna. Hindi na lang nagsalita pa si Rina. Habang papalapit sila ng papalapit, palakas ng palakas din ang kanyang kaba. Mga ilang sandali lamang,
Nakita na rin nila ang bukod tanging bahay na nakatirik sa liblib na lugar. Maraming sulo sa paligid nito kaya maliwanag. Nandyan na siya. Nakasisiguro ako na nandyan si Ronald dahil may sugat yun. Ayos lang ba, Anthony, na lang ang itawag natin sa kanya? Para kasing ibang tao si Ronald kapag naririnig ko. Sige. Wala namang problema. Nagmasid-masid muna sila sa paligid. Sa uri ng kinalalagyan nila, batid na agad nila na kapag minala sila ay walang makakarinig sa paghingi nila ng tulong. Wala na kahit sinong tao ang naroroon kung hindi sila lamang. Maya-maya pa ay lumapit na sila roon. Nang ilang metro na lang ang distansya nila sa bahay, narinig nila si Jezabel na nasa loob. Kahit na anong gawin mo, hindi ako papayag na magpaanak sa isang pangit na aswang na tulad mo! Sa ayaw at sa gusto mo, wala kang magagawa. Nandito ka sa kaharian ko. Ako ang masusunod dito. Kaharian? Kaharian na to sa'yo? Para itong impyerno! Manahimik ka! Anong nangyari sa tagiliran mo? Sayang hindi ka pa namatay! Manahimik ka! Puputulin ko na yung dila mo! Nang sumilip si Rina at Romeo, nakita nilang may hawak na patalim si Anthony. Bago pa yun makalapit sa dalaga, ay kumuha na ng bato si Rina at ipinukol sa lalaki. Tinamaan si Anthony sa ulo, pero hindi yun sapat para mahilo si Anthony. Mas lalo lang yun na nagalit. Romeo, sorry, nagalit ata siya. Akong bahala. Lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Nasa bakura na sila nang lumabas na rin si Anthony ng bahay. Anyong aswang ang lalaki. Bagay na nakapagpatayo muli sa balahibo ni Rina. Rina! Bruha ka! Bakit kayo nandito? Bruha ka rin! Ililigtas ka namin dyan sa katangahan mo! Ililigtas? Tingin nyo talaga matatalo niyo ako? Hindi! Naisahan lang ako ng matandang yun! At di na kayo makakaulit! Inalagaan ka ni Lolo. Pero ganyan lang ang igaganti mo. Demonyo ka talaga. Demonyo talaga ako! Kaya nga dito ko na kayo papaslangin. Ikaw, Rina, ilalabas ko lahat ng laman loob mo. Ipapakita ko kay Romeo kung paano ko yung kakainin! Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo dahil dito na magtatapos ang kasamaan mo. Unang lumusob si Romeo, pero sa kasamaang palad, nahawakan lang siya ni Anthony sa kamay. Pinagkakakalmot siya nito kahit saang parte ng katawan niya. Napalayo agad si Romeo dahil doon. Ayos ka lang, Romeo! Nagulat sila nang tumawa si Romeo sa halip na indahin ang mga sugat. Anong nakakatawa, ha? Ano? Akala mo ba ay apektado pa ako sa mga kalmot mo? Sanay na ako at manhid na ang katawan ko dyan. Muling umatake si Romeo. Parang wala man lang nangyari. Hindi yun inaasahan ni Anthony. Nagawa niya pang makailag ng ilang pagsaksak ni Romeo. Pero sa mga sumunod na senaryo, nagawa ng tamaan ni Romeo si Anthony sa ilalim ng dibdib. Napaatras si Anthony dahil doon. Para yan sa mga nabiktima mo. Sinaksak pa ni Romeo ng 3 beses sa dibdib para mas sigurado. Para naman yan kay Jezabel at kay Rina. At itong huli, para naman kay Lolo na walang ginawa kundi mahalin ka pero mas pinili mong maging masama. Itinarak ni Romeo ang punyal sa kaliwang dibdib. Sa puntong yon ay tuluyan ng nanghina si Anthony. Tandaan mo, walang puwang sa mundong ito ang kasamaan. Kaya magpaalam ka na sa mundong ito. Hindi ito maaari. Bumagsak na sa lupa ang lalaking si Anthony. Ginalaw-galaw pa ni Romeo ang katawan nito para siguraduhing patay na talaga ito. Rina, si Jezabel sa loob. Agad na tumakbo si Rina sa loob. Tinanggal ni Rina ang pagkakatali sa dalaga. Best, maraming salamat ha. Akala ko talaga hindi na ako mabubuhay.
Pero maniwala ka, wala akong gusto sa kanya. Sumama lang ako sa kanya sa plaza dahil ang sabi niya, isosurpresa ka raw niya. Pero hindi pala. Nagsasabi ako ng... Niyakap na lamang ni Rina ang kanyang kaibigan. Naiyak na lang din ang babae ng mga sandaling yun. Sa susunod, huwag ka namang tatanga-tanga. Mamamatay ako sa sobrang pag-aalala. Hindi ka na ba galit sa akin? Galit pa rin. Ano kasi ni swerte? Lumabas na rin ang dalawa at sumama kay Romeo. Umalis na rin sila sa lugar na yun. At dahil napatay na nga nilang aswang, nabawasan na rin ang iniisip ni Rina. Sobrang saya niya dahil nakabalik na rin si Jezabel. Sa kanilang naranasan, natutunan ni Rina na kahit ano pang pag-aaway nila ni Jezabel ay talagang mangingibabaw pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Bagay na naging armas ni Rina para mas tatagan ang kalooban. Samantala, si Romeo naman ay nagtapat ng nararamdaman para kay Rina. Tinanggap naman yun ni Rina, pero ang gusto ng dalaga ay dumaan muna sila sa tamang proseso. At yun ay ang panliligaw na tinatawag. Nawala ng aswang at namayani na rin ang kapayapaan sa kanilang barangay. Inilihim na lang din nila ang pagkakakilanlan ni Anthony para na din sa kahilingan ni Lolo Pepe.